Mga kwentong pambata. Ang pagpapalayas ng madrasta. Isang kwento na ang iyong narinig, isang kwento na alam mo, ngunit may isang kwentong hindi mo kayang akalain. Ang banal na buwan na maninaw sa kalangitan. Sabihin mo, hindi ba ako ang pinakamaganda? Oo, Ginang. Ikaw ang pinakamaganda sa planetang ito. At nakikita ko ang buong planeta. Hindi naman lahat ng sabay-sabay, pero alam mo nang ibig kong sabihin. At sa bawat kabilugan ng buwan, si Ginang Bianca ay nagtanong ng parehong tanong at narinig ang parehong sagot. Sa madaling panahon, isang gwapong lalaki mula sa malayong kaharian ang dumating upang hingi ng kamay ni Ginang Bianca. Pag-ibig agad ang sumibol sa kanilang dalawa. Si Ginoong William ay isang matalinong pinuno at minamahal sa kanyang kaharian. At ang kanyang anak na si Nori. Ikaw ang baga kong ina? Aba, oo naman. At magiging mabuti tayong magkaibigan. Ang mga taon ay lumipas at naging malapit si Nori kay Ginang Bianca na halos nalimutan na niya na si Ginang Bianca ay kanyang madrasta lamang. Iniibig ni Ginoong William ang kanyang asawa ng higit pa sa anuman sa mundo. Ano man ang hingin o hindi ni Bianca ay binibigay sa kanya sa isang utos lamang. Ngunit hindi alam ng kaharian ang katotohanan tungkol kay Ginang Bianca. Hindi sinabi kahit kanino na si Ginang Bianca ay isang mangkukulam. Ang lahat ay maayos hanggang isang magandang kabilugan ng buwan. Ang banal na buwan na malinaw sa kalangitan. Sabihin mo, hindi ba ako ang pinakamaganda? Ikaw nga. Ngunit siya ang pinakadalisay. Nakita ko siya noong nakaraang gabi at hindi ko maiwasang magningning ng gusto para sa kanya. Ano? Hindi ako makapagsinungaling, Ginang. Ang iyong anak na si Nori ay ang pinakamaganda sa buong planeta. At nakikita ko ang buong planeta. Siguro ay aalis na ako ngayon. Baka nakakaabala na ang aking ningning sa iyo, Ginang. Si Ginang Bianca ay tiyak na nabalisa, ngunit hindi dahil sa ningning ng kabilugan ng buwan, kundi sa dilim ng kanyang sariling isipan. Alam ni Bianca kung gaano siya kamahal ng kanyang asawa at ginamit niya ito. Pinaalam niya kay William na siya ay nasasaktan dahil kailangan nilang pakawalan si Nori upang matuto itong mamuno ng kaharian at bilang nag-iisang tagapagmana at maupo sa trono. Sumasang-ayon ako, mahal ko, ngunit sa malalim na gubat. At sa sandaling iyon, ang selos ang naghari sa pinakamatalinong mangkukulam sa buong 7 kaharian. Oo, mahal ko. Hindi sa mga paaralang maharlika, kundi doon sa napakalalim na gubat siya dadalhin. Oo, mahal ko. Ang mga kaayusan ay naayos, ang plano ay simple. Si Nori ay papadala sa madilim na gubat ng isang pinagkakatiwalaang kasangga ni Ginang Bianca. Ang magpapatibay na si Nori ay hindi na muling magkikita. Ngunit, dito mangyayari ang hindi inaasahang takbo ng kwento. Sandali! Ano ba ang ginagawa ko dito? Ito ang mga utos ni Ginang Bianca. Ginang, kailangan mong manatili sa gubat upang matuto ng mga paraan ng karaniwang tao upang magampanan mo ang trono sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Ako, si Ginang Bianca. Marahil siya ay nagulat. Huwag kayo magbulungan, mga lalaki. Nako. Para talagang siyang nagsasalita katulad niya. Paumanhin, Ginang. Ngunit ito ay utos ng palasyo at wala kaming magagawa tungkol dito. Pero mahal ka ng iyong ama. Nakiusap siya na ibigay ito sa iyo. Matagal na rin simula ng huling tawagin akong bata. Ito ba ay kristal ng mangkukulam? William! Mahal ko! Ano ang lahat ng ito? Akala mo hindi ko alam na ikaw ay isang mangkukulam? O ikaw lamang ba ang may alam sa kulam? Ano? Hindi! Ibig kong sabihin... Ang lakas ng loob mo kunin ang aking anak sa akin. Siya ay aking dugo at ikaw lamang ay isang babae na aking pinili upang alagaan siya. Ano? Nawala na ang iyong lugar sa aking palasyo at sa buhay ni Nori.
at sa aking puso. Mahal ko! Pero alam mo ba, ikaw ay mamumuhay sa tadhanang pinili mo para sa aking anak. Hindi lamang ko ipinagbawal ang iyong mahika. Lahat ng mga gwardya sa palasyo ngayon ay nakikita kang si Nauri. At ganon din ang iyong pinagkakatiwalaang kasangga na dapat sana'y magpapawala kay Nauri ng tuluyan. Naway maging maayos ang lahat sa iyo, mahal ko. Hindi! At doon ay napagtantuhan ni Bianca na siya'y nag-iisa. Narinig niya ang mga yapak sa gubat at alam niya kung sino iyon. Kasi siya ang pumili ng pinakamahusay para mawala si Nori. Si Ginang Bianca, ang dating pinakamaganda at matalinong mangkukulam, ay ngayon ay nasa harap-harapang kagipitan sa gubat na nagtatagpo mula sa kapalaran ng kanyang pinili para kay Nori. Lumipas ang mga araw at nagbago ang gabi at patuloy na tumatakbo si Bianca. Sa wakas sa isang gabi, siya ay nakakita ng sinag ng araw sa dilim ng gabi. Liwanag? Sa gabi? Siguro ay nawawala na ako sa katinuan. Ito ay sa isang maliit na kubo, kung saan sa kanyang pagkamangha, siya ay nakakita ng dalawang pixie. Oh, anong gagawin natin? Hindi siya magtatagal ng marami pang oras. Gusto naming tulungan siya, ngunit hindi sapat ang aming mahika. Ano ang nangyayari? Sa simula, hindi pinagkatiwalaan ng mga pixie si Bianca, ngunit sila'y desperado. Sila'y tinanggap siya. May natutulog na batang lalaki sa higaan na gawa sa dayami. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga kamay sa paa ay naging asul. Siya'y nanginginig sa kanyang pagtulog. Nakita namin siya malapit sa palaisdaan. Marahil nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Sinubukan na namin ang lahat ng aming mahika, ngunit wala pa rin. Isa siyang maliit na bata. Hindi niya kailangan ng mahika. Kailangan niya ng pag-aalaga. Inayos ni Bianca ang bahay at nilinis ang mga sulok. Ang unang alituntunin ng paggaling ay linisin ang iyong kapaligiran. Hindi ka gagaling kung hindi ka nakakalanghap ng malinis na hangin. Ang mga piksing diwata ay masaya na makita si Bianca na maging isang ina na kailangan ng batang lalaki. Sinunod nila ang kanyang mga tagubilin. Sila'y nag-ani ng sariwang prutas at gulay ng mga pampalasa mula sa gubat. Ininit ang tubig sa kaldero at pagod na hinihilahin ng sarili sa tabi ng bata. Ha. Ginang, Oh, kumusta kaibigan? ako ay nasa aking kabataan ngayon. Hindi mo ba ako tatanungin ng paborito mong tanong? Siyempre, gagawin ko. Ang banal na buwan na malinaw sa kalangitan. Sabihin mo sa akin, kumusta ang aking William at ang aking Nori? Oo, Ginang. Ikaw ay, sandali. Ano? Ikaw? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang pinakamaganda? Sa pinakamatagal na panahon, akala ko ang aking kagandahan ay ang tumutukoy sa akin. Pero tingnan mo ko ngayon, may underbag ang mga mata ko at ang aking balat ay maluwag. May mga kulubot ako at ang aking mga kamay ay magaspang. Ngunit itong maliit na bata na natutulog sa aking kandungan ay nakatagpo ng kapayapaan sa aking haplos. Kailangan niya ang pagmamahal ng isang inang hindi kailangan ng kanyang kagandahan. Ito siguro ang naramdaman ng aking Nori sa aking yakap. At dahil sa aking inggit, ay inalis ko ito sa kanya. Ano kaya yun? Si Ginang Bianca ay ginising ang mga pixies at pinaalam sa kanila na protektahan ang batang lalaki sa kahit anuman. Saan ka papunta? Siya'y narito para sa akin. Alam ni Bianca na ang gwardyang kanyang inatasan para kay Nori ay sa wakas siya ay nakita. Siya ay huminga ng malalim at lumakad papunta sa malinaw, kasama ang kanyang kaibigan ng kabilugan ng buwan na nagbibigay sa kanya ng liwanag sa kanyang nararapat. Alam ko na nandito ka para sa akin. Pwede mo akong dalhin kapag nakasama na ng batang lalaki ang kanyang pamilya. At kung hindi ka makapaghintay, lalabanan kita hanggang sa huling hininga. At paano kung hingin ko ang iyong kapatawaran? William! Nang hindi nagdadalawang isip, si Bianca ay tumakbo papunta sa bisig ng kanyang minamahal at umiyak ng tulad ng isang bata. Ako ay isang magkukulam na inaabuso ang kanyang kapangyarihan.
Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Sumunod ako sa iyo sa gubat at saksi ako sa iyong pagbabago, mahal ko. Hindi ka lamang isang mangkukulam. Ikaw ay ang pinakamatalino at mapagbigay na mangkukulam. At ito ay magiging karangalan ko upang ikaibalik sa ating kaharian at sa ating nauri. Si Nori ay tumakbo papunta sa yakap ng kanyang ina. Ang kaharian ay nagdiwang para sa kanilang pinuno at kanyang pag-ibig. Ang batang lalaki ay dinala pabalik sa kanyang mga magulang o gayon ang sinasabi kay Bianca. Ako'y nabahala nang hilingin mong gawin kitang isang batang lalaki. Shhh! Ito'y ating lihim. Namimiss ko ng aking ina. Papasalamatan mo ang mga pixie para sa akin, ha? Oo nga pala, Ginoong Banal na Buwan. Ano ang pinakamagandang bagay sa planeta ngayon? Walang duda na ang pag-ibig ang nagbibigay ng liwanag sa pinakamadilim na oras sa puso ng tao. Mahal ko. Magandang gabi, Ginoong Buwan. Magandang gabi, Munpay. At magandang gabi din sa'yo.